upod sa akon og Zoila Cordero. So upod naton subong aton nga pinalanggang aton nga organic farming focal person naton alin sa may Municipal Agriculture's Office ang aton nga pinalangga Sir Alfredo Surit. Sir, good morning. Good morning, Gonsuela. Good morning man sa aton tagpalamati sa bilog malambutan sining atong programa Radyo Udgon. Kumusta ka, sir? Well, so far, Gonsuela, no? Agwanta kita subong sang kainit sang aton panahon. It's summer in the Philippines, affected kita sang drought sa gihapon. So, subong, sir, balaan mo kung pila subong ang kaperdihan sang aton nga kaumahan? Oh, well, wag ako sa eksakto nga figure og Gonsuela, no? Pero makita naton kung nagalipot kita sa aton kaumahan, no? Bao kadapa, kadamol sang litik sang aton nga kalupaan og Gonsuela. Oh, grabe, kasi subong aton nga kaperdihan. Pero i-check ko na dugay-dugay kung pila pa lang kaperdihan naton diri sa aton nga farming naton sa Western Visayas. Bao video na siguro ang nagdangatan niya kay man nag-ulan man tuod sa nagligad nga gabi, pero hindi gina siya amo kadamo lang ulan. Ikumpara mo sa nabalitaan natin, ikumpara mo sa iba ng mga parte diri sa may Pilipinas nga ang ulan sa Ilaya sa nagligad nga gabi. Dili nag-ulan man sa aton, pero sa Ilaya mas madamol ko ng ulan. Amo na siya gani nga pag ulan pagkagabi pagkaaga kun to nabuhi ang tanan-tanan nila nga tanong nga napatay sa muna kuno grabe ang ulan sa Ilaya, pero sa aton yun daw wala gid, di ba? Well, oo. Sa ibang areas ko to nag-ulan, no? Pero sa I think sa ako niya, no, sa area namon hindi ko napatsagan ang ulan o Gonsuela. Amo gani sa amo man daw wala daw pisik-pisik lang daw why lang. Pero sa iba niya kuno grabe sa iba nga lugar sa Pilipinas sa pagulan diri sa aton grabe tuya kuno kamulog ang ulan sa Ilaya. So sir Sulit, anong ginamisihan naton subong sa may agriculture's office naton balaman naton nga si Mana Santa subong pero aton nga Municipal Agriculture's Office bala naton man daw wala gid nagapahuway sa ilang mga ulubrahon. Well, kada magkita sa giyatagaan sa konsentrasyon subong Gonsuela, no? In the first place, no, ang programa naton hindi na pwede mag-untat kay we are the food producers sector of the nation naton, no? So sa karon, no, siguro Gonsuela, umpisa kita may istorya na makita, no, kay namba mo na kina, no? We have the problem of El Nino, no? Kung balaan naton man nga ang El Nino is a part sa phenomenon nga tawag naton climate change, no? Kag isa diri ka contributor sa climate change naton ang hindi eksakto nga pagmanage sa basura, no? So balaan man naton ang basura nag-generate ini sa greenhouse gases nga amo ang sanhi sang aton climate change sa Venezuela. So sa karon istoryahan naton ining how to manage household waste, no? Particularly ining urban waste naton sa mga areas naton diri sa banwa, no, nga way sila sa malapad nga backyard, no, nga madispose nga i-dispose nila dira ang ilang mga solid waste, no. So sa karon may isa kita ka programa nga actually hindi na ni bag-o, no, ginaubra na naton sa for several years, no, sa ibang nga mga areas kag depende ini sa program sa aton local government unit, no. We have the advocacy composting for urban households o Gonsuela. Ano siya tawag nga advocacy composting, Sir Sulit? Magambal kita advocacy, no? This is a Japanese term which means fermented, no? So, ang advocacy composting isa ka proseso nga mag-obra kita sang compost sa aton panimalay paagi sa paggamit sang mga beneficial microbes, no? Nambalan naton ang aktor sang conversion o kon ang degradation pag-convert from a biomass into a compost, hindi ini siya maubra sang tawulang, no? Pwede ini siya ma-reduce paagi sa pagtuktok, no, paggaling sini, pero ang pinaka-actor gidya is the microbes nato, no? So diri we refer to the main actors which are beneficial microbes, no? So ining beneficial microbes presently ara na sa aton nga dunang manggad, no, sa lupa naton, pero tungod sa application man sang aton mga chemicals diri nga part sang aton nga sanitation, part sang aton nga crop production, no, nagkradula ini sila, no. That's why nga affected diri ang pag-produce naton from the natural biomass into compost o Gonsuela. Umangkot lang ko, Sir Sulit, ano pala ang mga
ingrediente naton sa bokashi composting nga ini? Ano bala ang mga bagay nga ano bala ang process ini sang bokashi? So far no tama ka simple og Jonsuela no. Sa diri sa bokashi composting naton through the household waste no. Ang pinaka ingredient diri no simple ang aton nga segregated waste. So mga bagita segregated waste nga pwede ni sa ma-compost, we refer to the biomass no. Bio waste nato no. Ang tanan nga madunoton. Tanan nga may kabuhi no. Basta may kabuhi ina siya pwede ina siya madunot no. So ining may kabuhi naton nga basura naton halin sa mga utan, sa mga papel naton no. Usually ang isa ka material no. Product man ina siya fresh o recycled product manangin isa ka forma naman sang isa ka biodegradable waste no tanan gid ini siya mahimo nga compost og Jonsuela. So tanan nga mga pagkaon naton sa panimalay. Yes, pagkaon is considered a biomass no, a bio waste og Jonsuela. So anong himuon mo sa mga madunuto naton yung mga pagkaon para nga mag-turn into bokashi ito wag natin compost. Well, Jonsuela no, ang pinaka-una gid diri no. Dapat sa balay nato na exercise kid nato na ginatawag nga recycling o segregation process no. Okay. Kay without segregation mabudayan gid kita mag-ubra sa nga ining bokashi compost nato no. So sa balay nato nagkasari-sari ang aton mga basura kag it was proven and it was accounted nga more than 50% sa aton household generated waste are biomass no. So naghalin sa mga may kabuhi no. So dapat ini siya na segregate. Pag kung masyado ini siya kadalagko, pwede naton ini sa tuktukon i-reduce naton ang sizes naton. Pag ibutang sa isa ka fermentation bin no. Kung wala gid sa fermentation bin, pwede ini sa butang sa mga kaing no, sa mga sako no. At least ma-contain naton nga hindi maglapta no. Kage isipon na naton sang iban pagit nga mga household waste sa balay nato no. Kung may ara kita da mga chicken dang, may mga ipon kita sang baboy naton isimpon naton ina no. Pero kung wala mo lang sang available no, ang aton nga household waste no kapin pa ang kitchen waste naton no, damo ina sa naga-contain ina sa mga vegetables naton which are very high in nitrogen no. Kaysa pag-obra naton sang isa ka compost kinahanglan naton nga may presensya sa nitrogen kag may presensya man sa carbon no. Kay amo ni sila ang pinaka-importante nga mga nutrients nga kinahanglan para makahimo kita sang isa ka quality compost. So generally kag ginalantaw naton nga ang ratio sine dapat mga 30% nitrogenous and 70% carbonaceous no. So without the ginatawag nato kung hindi naton malambot ina siya nga sitwasyon no, hindi kita makalambot sang isa ka manami kag quality compost og Jonsuela. Okay, as lang ko Sir Sulit hambal may ibutang naton sa kaing. So ang kaing naton magbukas compost kita kinahanglan bala nga bukas ang aton nga ginabutangan o kung kinahanglan nga totally sarado ang aton nga ginabutangan. Og Jonsuela no, ang aksyon sang aton beneficial microbes sa duha ka klase. May mga microbes kita nga pwede sa usaron sa fermentation process nga in the absence of air no. So sirado ina siya no. May ara man mga microbes naton nga maka-aksyon sa in the presence of air nga tawag naton sa nga aerobic no. So pwede nga sirado siya provided may lubot sa idalom. Okay. Oo. Pwede man na ang kaing medyo aerobic siya by nature, pero nagatagas sa gyapon sa idalom, no? And then pwede gani ang sako, no? Nga importante lang sa aton dire ma-contain naton kag may mga sitwasyon nga ma-prohibit naton ang pag-release bala sang mga greenhouse gases naton, no? Kay mientras open ini siya, so naga-release ini siya kisa medyo annoying no sa mga tao sa palibot no. So depende sa availability sang aton fermentation bin no. Pwede ina siya nga plastic container nga sirado, pero hambal ko lang basta importante may lubot sa idalom nga a portion o kung gamay lang a portion sang hangin makasulod man kay ang fermentation kinahanglan bad naton nga
kung kaisa aerobic, kung kaisa anaerobic man siya. So kinahanglan ang atong ginasudlan, ma-drain ang liquid niya. Oh yes, no? Kay hindi gid manami ang fermentation nga sobra kabasa og yun swela. So bangkot ng Sir Solid, ano ang kinalain? Kaya man syempre daw, hindi man ako agriculturist, hindi ako kamaan kung ano mga termino nga ini. So ano kinalain kung maghambal nga kita nga composting, kag fermentation? Composting is a process. The end product is compost. Kag ang proseso sa pag-obra sang compost from a mere substrate, no, a fresh substrate into a compost, the process is called fermentation. Okay. Manasya gan swela, no? Okay. So, ang ato ning bokashi compost, di ba? Bokashi compost, di ba? Ang wala pa rin nato na program diri sa may Santa Barbara. Well, I'm sure, no, this is not a new program, no. This is as old as nature, no, Venezuela, no. So far guro ginaliwat-liwat lang naton kay sa mga gin-introduce naton sang una, no. We introduced the composting through the use of vermiworms, no, vermiculture, no, vermicomposting amo ng proseso. Pero may bintaha kag disbintaha, no, kay ang problema ining vermiworms nato, no, syado ini siya ka delicate. Sumala ka lang og Venezuela, no. Ang aton nga ginasagod-sagod nga lago for several months or several years, no, sa isa lang kaadlaw magkladula ini sila. Uy, isa man. Ginatawag usually nato, no, ang aton diri material nga worms, no, natawag nato ni siya nga African night crawler, no? Crawler. African night crawler. Sa ngalan di pangadaan, possibly ini siya nag-originate sa Africa, naghambal sa night crawler, no? So meaning to see, kung hindi siya kontento sang iya sitwasyon, sa gabi nga madulog, hindi makita sa nagatinder sini, nagapalalagyo sila. Nagapalalagyo sila, hindi sila pwede makontain sa isa lang nga lugar, hindi sila makapalayo. May chance nga makontain nato, no? Kaya usually kung malagyo ina sila, primero ara man nila sa palibot sang ilang ginaistara, no? Kay dapat, no, ang isa ka sitwasyon nga kinahanglan sang pagkompos paagi sa vermiworms, no? Dapat mataga mo siya sang lugar nga manami nga at least hindi man siya ginabaha, no? Hindi siya do kamala, butangan mo siya sang substrate all the time, no? Nga bastante nga may kanon siya, kag may basa-basa, may moisture kinahanglan siya. May mga instances nga ang nagasagod sini og Venezuela, no, malipat. Abiya okay pang iyalago, gali ka na ubos na sa pagkaon. So ang tendency malagyo gidya ang lago kag mangita sang iya pagkaon. Hindi ba lang mabudlay kung mag-vermicompost kita, hindi ba lang mabudlay magpangita sa mga lago para sa vermicompost o kung ginabakal gidi sa? Yes, sado ka mahal. Ilay ka, this is a specialized breed, no? Sa nga isa ka lago naton nga specifically ginausar gid ni sa pag-convert sang aton substrate into a compost, no? So, actually, og Venezuela, no? Ang pag-convert sang substrate into a compost, duha lang sini ang makahimo. It's either a worm or a microorganism. Okay. So sila lang ang may kapasidad sa niya na mag-ubra sang isa ka substrate into a humus, kinatawag naton, which is basically the component sang aton nga compost is humus. Okay. So, anong kinalain? May vermicompost kita and may plain composting kita. Pareho sa ginambahan mga bokashi, di ba? So, ang vermicompost nato, naman siya ginagamit nato ng mga hindi ulad lagu. Pasensya sa mga termino, pero amo ginal sa term naton, mga lagu o worms ang ginagamit dira. Ang ano kadugay, Sir Solid, mag-vermicompost ka? Ang vermicomposting, no, depende na sa kadamuon sang aton nga lago. So, technically, ang isa ka lago, ang isa ka kilo nga lago, maka-convert sang isa ka fresh substrate nga isa ka kilo sa isa ka adlaw. Ano? So, 1 kilo
nga lago, 1 kilo nga substrate, i-convert niya into a compost in 1 day. What do you mean by substrate? Substrate, amo ni ang mga biodegradable waste nga ginapakaon naton sa lago, no? Okay. Kay amo ning ila pagkaon ng aton basura nga nga biodegradable, no? Nga gina-convert nila paagi sa lago o Venezuela, no? Amo ni bali ang pagkaon sang lago naton. Okay. So ang aton na ginahimo nga compost isang higko sang lago o panang lago mismo. Daw muna hindi ko maintindihan. Ang vermicompost is ang ginapagwa sang lago nga ginasamo sa Yes. Okay. Ang substrate naton ginakaon ina sang lago. So ang ginaipot sang lago, ginatawag na naton ini sang vermicast. Ang vermicast amo na ni ang compost naton og Venezuela. So amo na gali. So lain man niya ang ginahambal naton nga bokashi. Sa tinong mas manami, bokashi compost o vermicompost? Whichever, no? Ang isa ka tawo, no, may iya sina nga hiyang, no? Kung hiyang mo dara ang vermicomposting, well, go ahead. Pero kung hindi mo hiyang ang vermicomposting, I rather suggest bokashi compost ka na lang. Okay man, di ko mag-vermicompost ka, mas mahal. Ang bal mo gani, mahal ang kinilo kang lago, di ba? Yes, mahal ang lago, no? It takes mga, I think, pinakanubo is 700 to almost 1,000 per kilo. Wow. No? Tapos Amo ng selling price natin. cultured pa ni Guro mga lago ni. Kasi, walang tawo natin, hindi man lang kita makakita sang lago man sa mga kaumahan natin. Do laka lang kung makakita. May dyan man. Actually, og Venezuela, no? Natawag natin ini sila nga nature earth plow, no? Earthworms. Kung naka-intindi kita, dapat i-preserve natin ining lago kay this were one of the beneficial microbes nga dapat aragid sa lupa natin. Pero since kadamagin sa aton farmers, no, is into chemical agriculture. Number 1 nga nagapatay sa lago is chemicals, no? So, that's why, no? Ang aton fertility sa lupa naton, ang conversion process ang aton na substrate into organic fertilizer medyo mahina kay di for the fact nga ginahiluan naton ang lupa naton lagi sa pag-spray naton sa mga chemicals, no? Nagkalamatay ang lago, so that's why mabudlay na subong i-convert, no, ang aton nga mga fresh substrate into a compost kung wa kita ginausar nga pamaagi og Venezuela. Mo na gani nga budlay kali ko magamit ka man mga mga chemicals kiti mo masya sa gyapon makapatay sa mga lago, which is beneficial man para sa aton nga vermicompost, pero kaya syempre hindi man tanan-tanan makahibalo sa amo sila nga pamaagi sir sulit amo na siya nga ibang ginapatay nilang lago, di ba? So kung wala sila sang sang in-depth knowledge with regards sa vermicompost, hindi nila ni mahimo. Di ba? Oh, okay. Venezuela, no? So, hambal ko na, no? Ang farmer naton, ang aton nga household owner, they have the option, no? If you have tried vermicomposting, kag nag-successful ikaw, go ahead, no? Pero broadcasting, bokashi composting is another better alternative. Ang bokashi composting natin, syempre, it was going to take time, di ba? Take time nga pwede mo na sa magamit na. So, pila ka adlaw, pila ka simana mo, nga kinalan maghulat para sa bokashi compost mo nga ini, nga para magamit mo na. Venezuela, no? Ang manami nga compost, no, naghalin sa duha ka proseso. They are all fermentation, no? Ang primero nga fermentation, farmer naton ang aton compost, no, naghalin sa duha ka proseso. They are all fermentation, no? Ang fermentation sa primerong semana, kung pwede pala, no? It should be anaerobic. May mga tendency dire nga ang substrate na ginapadunot naton, ginabutang naton sa airtight condition. Way sang hangin. Kay ang isa ka substrate, sa pag-introduce pa lang sa primero nga stage, no? Ang substrate naga-contain madamo nga klase sang microorganisms. So ang microorganisms naton generally gina-classify naton into beneficial kag may ara microorganisms nga tawag naton pathogenic. Maghambal kita pathogenic, nagadala ini sila sang balatian. Sa proseso nga anaerobic fermentation,
Usually, ang pathogenic bacteria is subject naton sa mataas nga temperatura. Kay ang compost nga ginapotos, no, ginangaway sang hangin, ang tendency na nag-heat up, nag-init, nag-generate sang temperatura nga mataas nga beneficial sa paghimo sang compost naton kay nagakalamatay ining pathogenic microorganisms o Venezuela. Volume bala ko. Ang pathogenic organisms bala nagadaraman ini siya sang balatian or basically amo basta maghambal kita pathogenic, they are disease carrying microorganisms. So amo na kay kung kay isa no, kung hindi maayo ang pagproseso sang isa ka compost, pagbutang mo sang compost sa imo nga talamnan, negative ang resulta. Instead nga magnami ang imo nga tanom, nagmasakiton ang imo nga tanom. So, butang balon, kung magbukashi kita, bukashi method sa compost naton, kung hindi man namin ang imo nga bukashi, may imo inisang makahalit man. Yes. Okay. Dako inang tendency kag na-encounter naton ina dito sa ato na more progress garden sa Davao, Venezuela. Okay, ano tabo? May mga market waste kita dito nga ginpadonot lang, wa ay masegregate maayo, masyado kadamo sang plastics nga nagasimpon. Ginbutang namon direkta sa amon gintanom ay ahay. Ang manaming nga seedlings way gani isa ka semana nagkalamatay. Okay. So butang balon gali siguro duhon mo gid mayo nga na-segregate mo gid maya, di ba? Yes, that's the one. Amo na gid ang number one nga proseso, proper segregation, pag-identify nato, no? Kag ginabutangan naton hungod ini siya og Venezuela sang isa ka cultured microorganisms, no? Cultured beneficial microorganisms, or else base magbutang kita kag kung may presensya nga daan dira sang pathogenic bacteria, ang magresulta sini nga compost naton hindi quality compost, no? So sickly compost, no? So amo na nga kung pwede pa lang, no, kung gusto gid naton mag-obra sang aton nga isa ka quality compost, is subject naton sa duha ka fermentation process. And the first week dapat anaerobic stage, anaerobic condition ang pagproseso, and sa second week niya dira na naton i-practice ang ginatawag naton nga aerobic composting process. Okay. So ano ang mga manami nga mga ingrediente for bokashi composting magluwas sa plastic nga nagsamo, di ba? Ano mga nami nga ingrediente para nga maging successful man o kung beneficial ang imong bokashi method of composting? Tanan nga material basta madonoton mayo. Hambal ko lang kina, dapat more or less ang ratio sang aton nga carbon kag nitrogenous medyo 70-30 or 60-40, something amunan, no? Kag importante para ma-ensure naton nga quality ang mga resulta sang aton nga compost, ma-introduce kita o kung ma-inoculate kita sang isa ka ginatawag nga beneficial microbes. Na amo na, no? So that's why there is pagproseso naton, may mga requirements, may mga materials kita nga ginasuggest, no? Dapat mabakal kita sang cultured beneficial microbes, no? Actually sa karon sa market naton kadamo na gid sang brand nga available, no, for sale. Ag so far dito gani sa aton nga Eco Park sa Nagano, may ginausar sila sa dito nga commercial brand man, no, nga ginaspray nila sa pag-ubra man sang ila compost. So the same, no, they are beneficial microbes, no, cultured ina sa laboratory. Actually, og Venezuela, no, we could also make our own brand, no. Yung tawag natin sa nga indigenous microorganisms, no. We could cut dakpon natin ining beneficial microbes sa wild environment. I-culture natin ini siya. Ano na sa mga microbes kayo na pwede natin dakpon sa aton environment? Ang aton nga environment og Venezuela, no, arat ang dira ang presensya sang aton nga tawag nga indigenous, no,
maghambal kita indigenous, so naturally living in sa aton environment, no? So most often maghambal kita indigenous, most of them are beneficial microbes. Yes, no? So we were taught, no, sa aton organic agriculture, we are taught how to capture these beneficial microbes from the wild environment, no? Usually, ining beneficial microbes ara naga-star sa puno sang kawayanan, sa mga kahilamunan naton, no? Kag makita usually ini sila sa nagakadunot na nga mga parte sang tanom, no? Nagakadunot nga kakahuyan, nagakadunot nga mga hilabon, no? Dira sila makita. Kag very diverse ang aton indigenous microorganisms sa forest ecosystem. So, ang mga microbes, ganyan nagatinero mo ni sa lawas ang tao? So far, kung lang tawo na to, no? May mga microbes nga pwede gid sa magtiner sa tao. May mga microbes nga hindi man siya magtiner sa tao, no? One, for example, no, ang very common group sang aton nga beneficial microbes ara sa grupo sang Lactobacillus, no? Kung nagbati ikaw sang this is a brand, no, Yakult. Yes, no? Ginainom naton ang Yakult, no? Kag sopa nagasulod ni sa lawas ang tawo, no? Ang Yakult basically is Lactobacillus, no? Isa ini siya ka-strain, no? Among the many na ginatawag naton beneficial microbes, no? So kung mag-ubra kita sang beneficial microbes o kung indigenous microorganisms, no, one of our main substrate o kung material sa pag-ubra sini is Yakult. So muna siya gali. Yes, that's one. Another, we have yeast. Yeast, no? Yeast is a kind of fungus. Usually beneficial ini siya kay ginausar ini sa pagpahabok sang tinapay naton. Correct. Isa pagid ini sa ka species sang microorganism nga beneficial man sa aton agriculture o kon sa composting process naton og Venezuela. So ang yeast ginausar gid naton ini sa ginasimpo naton sa pag-ubra kung hindi kita maka-avail, no, sa commercial brand sang beneficial microbes, no. Yeast kag Lactobacillus from Yakult, no, pwede na mangin substrate, no. Dugangan naton sang nagakadunot nga mga bakterya sa mga bakterya nga sa nagakadunot nga kakahuyan o kung kahilamunan dito sa talon naton, well, bastante na nga inoculant to do fermentation paagi sa aton bokashi composting process. Ask ko lang, Sir Solid, may iban pagidala kita nga alternatibo o kung substitute sa aton nga bokashi magluwas sa aton nga vermicomposting? Why na? Amo na gid na. Duha lang ang pwede. You have to select. It's either you have to go vermicomposting or you have to go bokashi composting. So, muna siya sa mga organic naton, di ba? Oh yes, you could not go organic farming without compost. So, duwa lang ni. So, it's either, no? You could choose either. Kung gusto mo mass production, then you have to go bokashi composting. But kung gusto mo medyo may hinahinay, pero nag-enjoy ka sa vermiculture, nag-enjoy ka dira pagpadamo sang lago, you have to go vermicomposting. Pero sa imo nga eksperyensya, Sir Solid, diin ang mas manami nga patubas ang gamit mo. Kasi syempre wala pa naton na sa may dugay niya badong bokashi naton, pero do wala pa naton na implement kid maayo, din ang mas manami nga patubas, bokashi composting o vermicomposting. Para sa akon parehas lang. Parehas lang. It is a factor of quality compost nga nagadetermine sang aton production. So if you want to have a quality compost, paagi man sa bokashi o kung paagi man sa vermi, then you have to feed your worm or you have to make bokashi compost out of manami man nga mga substrates. So ang manami nga substrates should have a balanced proportion. Ang hambal ko na kailan, no?
of nitrogen and carbon materials. So, 70-30 or 60-40. Amo na ang pinaka-ratio natin o Venezuela. So pareho lang gid gali ang ilang benefits ini basta maayo lang mga ingrediente mo, bantayan mo lang sa maayo ang imo nga paghimo sa mga imo nga compost, diba? So ang mas mahal syempre ang vermi. Oh yes, no. Medyo mauti-uti siya eh. Mas mahal ang vermi nato kaya syempre daw baklon mo pa ang imo nga mga cultured mo nga mga lago o nato earthworms sa tawag, diba? Earthworms. Amo na siya. Earthworms na sir sulit, no? Ang tawag sa mga lago. Okay, so naistoryahan natin with regards sa aton nga bokashi compost and sa aton nga vermicompost. Mayara ang pabalaluyag nga idugang Sir Solid with regards sa mga manami naton nga himuon nga mga fertilizers para man nga syempre El Nino subong. Wala naton to kabudlay gid magpabuhi sa aton nga mga tanom, magluwas sa sandiya kag milon guro. Nga naganami ilay nga kabuhi kun mainit ang panahon, di ba? Venezuela, no, we are experiencing these problems brought by climate change, no. So, ginaliwat-liwat na po nito. One of the mitigating factors for climate change is organic farming. The use of chemical inputs in agriculture generates a big amount of greenhouse gases which contribute to the depletion of the ozone layer nga nanginsanhi sa heating sa aton kadagatan nga nanging resulta climate change. So ang climate change El Nino kag La Nina, no. So we are affected by the process, no. Kung why kita naka-intindi, dapat maka-intindi na kita, no. Actually, the problem of solid waste management, no, accounts to more or less mga 30% contribution to greenhouse gas emission. Pero kung i-practice natin ining composting sa balay natin mismo, dako nga bagay og Venezuela, no. Kay man ang dako sa gamay lang nagahali, no. So dako ini nga bagay kung i-practice natin. Kag one of the solution in Asia we could do organic farming sa aton household bisan wa kita sa kalupaan if we have the compost of Venezuela. So I suggest, no, sa aton mga urban areas, no, nga wa kita nabudayan kita mag-dispose ang ining biodegradable waste, no. It's high time na to go composting. You have the option to go vermicomposting or you have the option to go bokashi composting. Okay, thank you very much sa aton focal person for organic farming, Mr. Alfredo Suret. Sir, mangkot lang ko ang aton nga bokashi composting na program na nila sa aton, no, sa May Santa Barbara. And this will going to be implemented when? Well, so far, Venezuela, no, may isa kita ka Farmers Association is now going into bokashi composting. Kag ang Oiko Park nato, nag-obra kita dito sa compost, and that is also bokashi composting, Venezuela. So, ini siya, gina-promote naton, nga besides sa existing na ini sa aton nga banwa, we have to go sa household level, kay not all waste could be collected, tag-ihimuon naton sa aton dito nga Eco Park, Venezuela. So, kinanglan na tuluan man nato ng aton nga mga panimalay para man mag-go into bokashi. Yes, Venezuela. Okay. Thank you very much, Sir Solid. Mayara ka mabalaluyag ng idugang? Gusto ko lang, Guro, I will just take this opportunity, no, to magpasalamat, no, sa mga stakeholders ng aton nga More Progress program, no. Kay finally we were evaluated for the final evaluation last week lang. Kaga we are proud to say, no, we belong to the first two highest rank in the whole province of Iloilo, Venezuela. Wow. So nakasunod kita sa may first dan na ng final result o kung wala pa? Although ay pa, pero hambal sang evaluators, duha lang ka banwa
ang nag-compete for the first and second place. No? Anong isa? So, it's Santa Barbara and the city of Pasig, Valenzuela. Wow. So, hopefully, ako may kutabag, Valenzuela. Ako ang good nato no number 1. So, I think, no, this is the opportunity for me to thank Menro Engineering Office, no, Agriculture take the lead in the implementation, and several stakeholders nato, no, both public and private, no. We have the Santa Barbara Garden Club, no, which is a big contributor to the beautification of the area of Valenzuela. Asan ko, Sir Solid, wala ko kapangabis ng update with regards sa aton nga Mais Festival. So, kumusta ang aton Mais Festival? Nakaganar bala kita? Valenzuela, Mais Festival na to, no? As compared to last year na to, nagamay-gamay ang ato na volume nga ginkaon sa Mais Festival naton. Pero we have a higher volume na ginbaligya as fresh corn, no? Green corn sa atong area of Valenzuela. So generally, we made good results sa activity natin of Valenzuela. So, ano ko man, dito kung sa may Mais Festival, although medyo sangaga, medyo daw gamay pa nagkaon, paghapon may ara na damo na nagkakaon. Pero, notice ko dito, ang aton balang nga ginabaligya, nga tag 50 pesos sa kinilo sa mais, damo-damo, gidyang nagabakal. Oh yes, oh yes. Diba? So, 50 pesos lang. So, kabay pa nga suportahan liwat ang aton nga Mais Festival sa next year. Kay Matis, syempre, sige-sige na yung aton nga Mais Festival. So, thank you very much, Sir Solid. And congratulations, by the way, Municipal Agriculture's Office sa pagpanguna man sa atong pinalangga nga mayor, kaga subong man sa aton nga OIC, Mr. Jovin Sonico sa Municipal Agriculture's Office. Sa mga katapo man sang MAU nato, Municipal Agriculture's Office, Menro, ang banmo kay na Garden Club sa Santa Barbara, Engineering Office, ang aton nga Eco Park naton dito nga mga daga Eco Park naton nga mga staff, aton nga LEDIP officer naton, LEDIP office naton. Thank you very much man sa ilang pagpanikasugid agud yang aton nga More Progress Garden sa may Barangay Daga Eco Park. Ang ara da top 1, top 2 wala pang result, pero ara na kita dira nagapanguna kung nagapangaduwa ang aton nga competitor is actually Syudad sang Pasig. Diba, Sir Solid? Okay. So lastly siguro, no, well, stay tuned nandiri sa atong programa, no, kag siguro I will take this opportunity again, no, to congratulate Santa Barbara Facoma, no, for having their General Assembly last Sunday, no. It was a success. Kaga subong, no. Santa Barbara Facoma goes to have 170 million worth of assets, no. Wow. Nagdako na siya as compared to for several years nga losses sila of Valenzuela, no. So this is a big stake, no, to improve the agriculture sector of Santa Barbara of Valenzuela. Thank you very much. Congratulations sa atong Santa Barbara Facoma. And Sir Solid, may kaluyag nga itamyawon sa imo opisina. Gusto ko lang mapasalamatan pa, no, mga grupo ko dira sa opisina, no, kapamatikid ka mo sigurado ko, no. So namigid ang cooperation naton subo, no. So stick to it, no, kay the future of Santa Barbara lies on the agriculture sector, the food producer of the nation. Thank you very much. Thank you very much, Sir Solid. Kag sa imo man nga pag ini pagkadto diri sa aton sa may ISFM bilang ako mag-interview sa mga adlaw. Thank you very much sa aton nga Municipal Agriculture's Office. So po siling schedule for the interviews actually every Thursday. Itigaling kay Mayara kita sang wala kita sang trabaho. Wala tabo. Wala kita sang trabaho, wala na siguro kita sang ugyananay kun udto kay syempre half day lang kita subong. Ang aton nga adlaw subong magatapos sa akon nga programa kay hindi na makaprograma si ugyanaray Dina sa iya nga ugyananay kun udto. Diba? So padayunon ko na lang kay total 11 minutos sa lamang nabilin antes mag-abot ang alas 12 in punto. Actually, nagatawag ako sa iban man nga parte sang iban man nga
opisina sa gobyerno, kaya be ko yan, sila ya bukas, just like for example, ang aton nga DFA, pero tanan-tanan gali ang opisina sa gobyerno ya, sarado gidya, subong nga adlaw. Karon sa hapon, umpisa sarado na sila, and ang aton nga office back again, syempre, next week. So, hindi na naton pagpunta to, na sige, hon ko na lang, kay total 10 minutos sa gilamang nabilin, antes magabot ang alas 12, so aray na lang kita. So, sa atong galimang pinalangga dira sa may Kadagmayan Norte, Masitas family, good morning kids sa inyo. Kang mailagay kang pagkumati kay Langga Bio, Langga Laya, Langga Loisa, kag subong man kay Langga Luin. Actually, kag ina, kung may pa iniginatamdan, ang Anti-Red Tape Act naton, nga guidelines. Kaysa nagligad nga si Mana, ari man din makatapo sang arta. Agud man nga matagaan kita sang impormasyon batok sa red tape sa may gobyerno. So, ari lang nga, panumdum sa ato mga pinalangga ang mga katapos ang gobyerno. Again, ginkuha ko ginibay sa may GSIS. So, po na siya ginatubag natin nga red tape. Oh. Waigin pa sugta ng imo aplikasyon, maskin pa kompleto ang imo nga dokumento. Kung process ka mga documents sa may gobyerno, ha? So, that means, waigin pa malabagan ka. Kung tinanggihan o kung wala kaging kasugtan. Kag subong man, gintagaan ka sa mga requirements o kung ang mga listahan sa imong baraydan nga waay sa may citizens chapter. So, red tape na sigapon tawag sina. Kag subong man, wala ka nakabaton sang written notice. Nga wala na aprobahan ang imo nga aplikasyon. Supposedly, kung nag-apply ka, ano man gina-applyan mga dokumento dira, kinahanglan, mayara ka sa mabaton nga notice nga hindi na sa aprobado. Kag wala sang official receipt. Supposedly, kung may transact ka sa may gobyerno, kinahanglan mayara ka sang official receipt. Kag subong man, ginpaagi sa fixer ang imo nga transaksyon. So, buot ginpaagi sa fixer ang imo transaksyon, buot ang balon may ginbayran nga tao dira, agud nga mag-process ang imo nga dokumento o may ginbayran nga empleyado sang gobyerno, agud na padasig ang transaksyon o kung napadasig ang pag-process ang imo nga dokumento. So, red tape ina siya sa gihapon. So, that means nga wala fixer. Cut-off system naton, nagalabag sa may cut-off system naton, kag supposedly ang opisina sang gobyerno, no noon break policy. So wala sang lunch break, wala noon break. So botang balon, maskin udto kung magkadto sa opisina sang gobyerno, dapat mayara sang naga-amuma sa inyo, naga-entertainar sa inyo, naga-process ang papel na serbisyo sa may gobyerno. O, kung itsa puwera ka mo, ginabaliwala ka mo, pwede nyo git silang ma-report sa ARTA hotline natin 12782 o kung sa may 8888. So, dapat kung mag-report ka mo sa mga hotline nga inisa, mayara ka mo sa mga ebidensya, ha? Naman basi ba lang balikan ka mo? So, dapat ang pag-report ninyo, mayara ka mo sa mga ebidensya para man nga valid ang inyong report sa aton nga ARTA hotline.
By the way, ang 8888 naton nga hotline, hindi lang sa with regards sa ARTA. Pwede palit akong makareport pagid sa iban pagid nga mga hindi manami nga mga obra sa may gobyerno. May ara ka mo sa reklamo, pwede gid ka mo makareport sa 8888. Pero dapat valid ang inyong mga report kay base ka mo ang mabalikan. Oras natin 56 minutos na nakaligas sa takang alas 11 sa aga upon 4 minutos ang nabilin antes mag-abot ang alas 12 sa udto kamo sa gihapon nagapamati sa Radio Piscina upod sa ako no Gonzoila Cordero. So daw malawig-lawig ang propahuway naton. Kagapon nag-absent ako kahapon sa hapon kay daw laing gid maay ko matsyagan ko. As in gid gali matali ko kung ano ng ako nga balatian. Pero siguro stress lang kapoy lang. Aton nga immune system do naghina. So nag-absent kita kaghapon sa hapon. Gani ka mo dira sa atong mga pinalangga, kung sa diin man ka mo magkadto, kung mayara man ka mo sa mga kaladtuan, especially sa bunga Semana Santa, nga tam-an gid ka init ang sidlak sang adlaw. O kami sa boss mabisita iglesia na naman kami kuno. So kinahanglan nyo gid magbitbit sang tubig para man ma-replenish ang liquid nga nagagawa sa lawas ninyo. Grabe ka-init, no? Pero sa ako ng mga upod ba, sa SBPYO, Santa Barbara Parish Youth Organization, ako ng mga choir sa una. Mga choir sa simbahan sa una, pangatikada. Mga first batch. So, mabisita iglesia kami. Buwas niya. Ito lang tawon, tanasa. So, lumayong matcha, kuti makaupod ko. Pero kinahangin natin nga mag-upod. Para man sa atin, ito wag nito pang malasbas mo yan. Diba? Anyway, sa atin ka mga pinalangga. Ari o base naman ini sa ARTA natin. Ang inyo lang nga guidelines sa kinasundo natin ang 3-7-20 rule sa processing time natin sa may ARTA. So, buot ang balon, kung ang inyong transaksyon, simple transactions lang ha, 3 days lang na sa matapos. Amo sa ang prescribed nga processing time base sa Republic Act 11032. So kinahanglan sundon kini siya sa mga katapo man sang gobyerno ang aton nga Republic Act nga ini for the processing time kung ara ka mo nga nagaprocess sa inyong dokumento sa may gobyerno. So 7 days para sa complex nga mga transaksyon. 7 days kinahanglan tapos na, 3 days sa mga simple transaction, 7 days sa mga complex nga mga transaction. Gag 20 days para sa mga highly technical transaction. So, both ang balon, ang 3-7-20 processing time. Ito na kung rule natin, kinahanglan nga sundon kay ini siya sa may gobyerno. Kung wala, gid ini sila ginasunod, pwede nyo gid sila ma-report sa aton nga ARTA hotline 12782 o kung sa may 8888. Oras 1 minuto sa nabriyantis magabot ang alas 12 impunto. 1 minute na lang ginabilin sa ako yung tiyempo. Pero, ari na lang kami nagpamangkot sa aton. Kung ang taton na bala ang K-12 naton yung curriculum. Ang sabat ko dira, yes, untaton ang aton na K-12 curriculum. Pero, sa mga state universities, colleges lang, local colleges and universities lang, inisa untaton. So, ibalik ang aton nga K-12. Silang aton yung mga state universities and colleges, hindi na silang mag-offer sang K-12. Kaya man na daw naman ko daw 2016-2017 ni siya mo para ang aton lang nga transition from K-10 to K-12. So, kakadamo sa mga estudyante naton. So, ang mga state universities and colleges naton, so nag-offer sila sang K-12 nga curriculum. Pero, kay manti ang hindi na pagsuportahan sang CHED, that means college natin. Sang CHED, ang Commission on Higher Education, ang K-12 natin, that means hindi na sila makakuha sang financial assistance halin sa may CHED. So, ibalik ang aton nga K-12 sa may DepEd. Pero, ang maaylan sini, ang mga private naton nga mga universities still nag-offer sila
sa K-12 curriculum as long as ang mga requirements ang ma-process nila kag mapasa. O dugangan na lang na sa may dason nga Lunes, palagi na ko sa tiyempo. So makita-anay na lang kita sa aton nga pinapalit yung mga public affairs diri. May Via Crucis kita sa Biyernes, mayroon kita sa prosesyon sa may within poblacion area sa may plaza. So check na lang kung naka-live kita. Kung mayaraan man kita nga mga official naton nga mga documentations and posting sa Santa Barbara Ogun page as well as Santa Barbara Ogun account para sa aton nga mga aktibidades diri sa may Santa Barbara. So Easter egg hunting and painting, hindi kita makalipat 8 to 9 a.m. sa may Domingong adlaw, that is March 31. Kaya kung hindi parehas sa yung mga kabataan, mayara kita nga balayran nga 100 pesos. So wala nila ko sa tiyempo, so magka-off-air na kita, kaya man wala kita sa programa karon sa hapon. O sa mga wala nakaabot sa ilang mga transaksyon diri sa may Santa Barbara, puno pasensya kay wala na kita sang opisina karon sa hapon. Kung mayara ka mo sang transaksyon, so butang balon sa Lunes na lang kamo balik, o kung ano sa Lunes man, April 1 na, April 1. Okay, so wala gina ko sa shampoo sa ngalan sa atong pinanangga kagalang doon nga Mayor. Ano bang Mayor Dennis Superficial? Kaagsuman sa atong Vice Mayor Biloy Makino, sa mga katapos ng Guriang Bayan, sa mga empleyado kag staff sa LG Santa Barbara. Kaagsuman sa aton nga pinanangga nga Station Manager Ugen Boboy Sukal dito. Salamat kid sa inyo padayon nga pag-upod kag pag-suporta sa aton nga mga programa. Sa mga Santa Barbara hosts nga nag-upod sa aton subong, thank you. Kag kung sa tiin naman kutob nga makalabot ang ating signal subong nga adlaw. Maayong pagkamatay sa inyo kag maayong udos yung tanan-tanan. So hindi na si Ugyon Ray mag-program. So ako rin si Ugyon Zoila Cordero para sa Radio Opisina. So magpamalandong kita, magpangamuyo para man sa kaayuhan naton tanan. So advance Happy Easter sa inyo tanan and Viva Santa Barbara!